Magandang hapon po sa lahat. Happy Lord's Day po. At gusto ko kayong tawagin na beloved kasi mahal na mahal ko po kayong lahat. So, random storytelling kasi random, mabilisan lang po. At saka, una sa lahat gusto ko humingi na pamanhin. Sorry na kung kinakailangan po sa mga hindi nakayanawa ng post ko. Nakala nila galit na galit po ako or may galit. Wala po. Okay, sabi ko nga, ang Holy Spirit minsan sumasaway. Yan po, yung testimony natin sa Dubai, ito po ay kumbaga gawa rin ng Holy Spirit sa akin. Okay, alam ko yung ibang mga taga-Dubai na malalim na sa pananampalataya na unawaan nila. At sa biyaya ng Diyos nga, yung trials and temptation doon, yung kaaway, hindi po nagwagi sa akin. So, purihin po Panginoon. At saka, una po yung fish oil gusto ko i-share sa iba na sana kung may mga magbubutis pa dyan, try nyo po. Hindi ko naaral sa Forever Living, pero sa AIM Global na aral ko kung gaano kaganda po ang fish oil, lalo na sa yung omega-3, dahil lumapit sa akin one time si Jaron, sabi niya, "Mami, thank you, nag-fish oil ka." Pero ang totoo talaga, high blood talaga ako noon, at yun lang yung available imbis na gamot, nag-fish oil po ako. So, ayan, so, salamat po sa Panginoon na, yung nga, nagamit ko po yun, dahil yung talino ni Jaron, pati na yung kanyang, understanding, yung maturity, kahit sa faith, sabi ko nga 11 years old, tinanggap ang Panginoon, naunawaan niya yung pahiwatig po ng Holy Spirit. Kaya nga, sabi ko, tinulungan din talaga ako na talaga ng Panginoon, yun po, sa biyaya ng Diyos. Kaya sa mga maraming problema dyan, ang Panginoon po nangungusap po sa inyo, baka kailangan po natin tagapin po ang Panginoon sa tunay na pananampalataya, dahil ako na po nagsasabi, pasensya na po, dahil hindi lahat ng born again ay maliligtas. Yan po. Yung nga lang sabi ko na ay pinapangaral po ang kung yung way ni Christ, yun yung maliligtas po, 'di ba? Yung kumbaga nasa loob ng iglesia, walang solo Christian po. At saka yung nga try niyo yung visual, maganda sa nanay, maganda sa bata. Yung Galatians 5:22 to 23, yung fruit ng Holy Spirit, life, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, sa biyaya ng Diyos. Yan, gentleness, self-control, napapagtagampayan natin. So, yung wala na tayo, Romans 8:9, wala na ako sa laman, sa biyaya ng Diyos, nasa Espiritu na dapat. Ang mga lumalago po, ang mga anak ni Kristo, dapat nasa Espiritu na wala na sa laman. Yan po. So, yung iba na nararamdaman natin, di ba? So, ganun yan din yung sa biyaya ng Diyos, nararanasan ko. Tayo po ay 90% control na ng AI po ang mundo. Magtataka kayo sa mga social media, halos AI na po ang parang nagpapatakbo yung algorithm po ng social media. At saka, ano pa po dito, ito napatapos na po ako. Sa mga, yung kamatayan po ni Jesus Christ sa krus, na pagtagupan niya yung second death. Okay po? Na kaya nga merong he is risen, yung resurrection po. So, diba, sa Mark 16:50-16, nung bago siya umakyat sa langit, sinabi niya sa mga apostol, sa mga alagad, ipangaral ang ebanghelyo. So, sa mga tatanggap kay Kristo, wala na yung sasapalatay, magpapabautismo. Wala na yung kumbaga pag namatay ka, lumakad ka sa daan ni Kristo, nagpabautismo, sumampalatay, nagsisi, at ikaw ay may resurrection. Sa mga hindi nakarinig ng ebanghelyo, alam ko iba yung judgment. Totally walang narinig. Pero sa mga narinig at hindi sumampalataya, may kaparusahan. Yung nga po yung Hebrew 9:27. Yun po. So, glory to God na kaya kailangan po tanggapin po natin ang Panginoon kasi yun po yun po yung utos po sa mga alagad sa biyaya ng Diyos. Yung deception, maraming mga ngaral na hindi kay Kristo po, talagang bula ang mga ngaral. Kaya nga, sabi ko rin, no to solo Christian, hindi ka pwedeng wala sa loob ng iglesia po. Kailangan nasa iglesia ka, kaya ako, yung natatandaan ko nung namatay yung kuya ko, sabi ng malapastor sa akin, sabi ni Apostle na perfect attendance yata, pero parang palibing yata yung kuya ko nun. Sabi ko, Pastor, minsan lang ako hindi susunod kasi ito'y sa kuya ko. Kailangan ko nang lumuwas. Yun lang, wala akong ibang sabi mong hindi sumunod. Yun po, kasi parang perfect attendance yata yun. Yun lang po yung inano ko talaga. Ako'y sabi mong, ako'y nangangaral, pero ako'y sumusunod sa apostle, sa mga pastor, kung sino man mas mataas sa akin. Kasi sabi mo, sa pride, parang gano'n na,
hello pastor, si Lord ang nag-utos sa akin. Hindi, susunod ka kung sino yung nasa taas. Dahil yun ang, kumbaga, mataas eh. Yan po rin po Panginoon sa ating po lahat. Ako po ay proud port watcher. Yan po sa ating mga port watcher. Tayo rin po, di ba, sa biyaya lang. Biyaya lang meron tayo. Na every Sunday nakakahulod, patawarin ka. So another week na naman, habang tumatagal tayo po dapat ay ano ba tawag dito, hindi nag-explore yung umaantas yung ating pananampalataya po, at wala na tayo sa laman. Dapat po tumanggap kay Kristo, wala na sa laman, dapat tayo po ay nasa espiritu na. Yan po. So purihin po ang Panginoon sa ating po lahat. Magandang hapon po, and tumanggap na po tayo sa Panginoon. Marami pong church again and again. More than 80 carters yata yan po. Punta po kayo sa church. Tanong nyo na lahat kay pastor po. So malalaman nyo ang katotohanan, ang dalisay na salita ng Diyos. Glory to God. Salamat po sa